Hello guys, good evening, good evening. So, maraming nag-message sa akin, Kuya, mahirap na ba talaga mag-apply ng permanent residence ngayon dyan sa Canada or paano ka naging permanent residence noon? Guys, ang pag-permanent residence kasi noon, no, way back 2008 or early 2006, 7, 8, 9, 10, 11 hanggang 14. Hanggang 2014, hindi pa masyadong mahigpit noon. Wala pang masyadong requirements. Ang IELTS lumabas lang yan eh. Yung English test lumabas lang yan 2014 na. 2014, mga ganun. Sa panahon namin wala pa yan. So, paano ko na PR? Paano kami naging permanent residence, no? Ang provincial, under ako sa provincial nomination program, yung AINP, yung Alberta Nomination Immigration Program, AINP. So, ang AINP, ang Provincial Nomination Program noon, may naghawak na para siyang I don't know how do we call that, no? Para siyang agency na nag-cater, yung hospitality and tourism ngayon, ang naghawak noon dyan ay Emerit. Yung Emerit na dapat, ang main office nila sa Edmonton. Ang Emerit ang naghawak sa mga Alberta Hotel Lodging Association. So dapat ang hotel, ang restaurant, ang member sa Emerit. Yun ang hospitality and tourism ngayon. So noon, mayroon siyang agency or mayroon siyang opisina na magdaghawak sa sa Provincial Nomination Program. So, doon ka mag-exam. So, halimbawa, yung hotel niyo ay member sa Emerit or under sa Alberta Hotel Lodging Association, yung AHLA. Pag member siya, mag-take ka ng exam, tapos ang mag-evaluate ang Emerit. Ngayon, ang mag-evaluate yung hospitality and tourism. Ang noon, iba. Yung Emerit ang mag-evaluate. Tapos pag pumasa ka sa rating, pag pumasa ka sa, it's not rating, it's theory sa computer, no? 80% ata or 100 score, tapos kailan kang pumasa ka ng 75 out of 100 points. So kung pumasa ka sa theory, mayroon kang actual na exam. Kaya marami sa mga cook noon na hindi pumasa sa exam kasi ang karamihan kasi sa ating theory sa Pilipinas as a cook ay experience. Ang dito kasi, ang cook ay nag-aaral talaga sila ng culinary. So alam nila yung kinds of meats, kinds of temperature, anong klaseng mga ganito sa mga processing about food. But anyway, that's out of our topic na. Ang topic natin ngayon, paano ko na PR. So, yun, ang Emerit, yun ang naghawak noon sa Provincial Nomination Program under sa Hospitality and Tourism. Ngayon, direct na kayo mag-apply doon sa Hospitality and Tourism. Dati mayroon siyang agency or opisina na nag-control diyan. So once pumasa ka sa theory, kailangan kang pumasa ka rin sa actual. Pag pumasa ka sa theory, guys, mag-schedule ang taga-Emerit sa iyo na pupunta sa hotel nyo. Mag-inspect yan sila, tapos obserbaran ka talaga paano ka maglinis ng kwarto, paano ka mag-biddings, based on the book. No? Based on the book. Hindi ka pwedeng theory mo lang kung saan-saan na bansa ka na natuto maging room attendant or maging housekeeping. Ang basihan nila, yung base talaga, basis sa libro
ng Alberta Hotel Lodging Association. Kailangan masunod yung standard nila paano ka magligpit, paano ka paano ka papasok ng kwarto, anong unang gagawin mo, anong unang buksan mo, anong ika-recommend mo sa guest, anong mga health and safety, lahat. So pag-aralan mo, ganun kakapal ang libro sa housekeeping, no, ganun kakapal. Kailangan mong pag-aralan mo siya para pumasa ka sa theory at pumasa ka rin sa actual. Once pumasa ka sa dalawa, sila ang mag-endorse sa province, sa Alberta province, na ito ay pwede na itong maging permanent residence dahil pumasa na siya sa dalawang exam. So, ang nangyari sa amin pa noon, after 6 months, pwede ka nang mag-take ng exam sa Emirate or sa Alberta Hotel Lodging Association. Pag pumasa ka, madali lang ang result. Siguro mga 1 month or 2 weeks, 3 weeks may result na. So pag may result na siya after sa 6 months, mga 7 months ka, pwede na kang mag-up process sa yung papers, no? So kaya kami, less than 2 years, 1 year lang, sobra lang kami ng wala pang 2 years na PR kami kasi 6 months lang ang requirement sa pag-exam. Once pumasa ka, pwede ka na mag-start na mag-process. Ang processing is 7 months lang. So 6 months plus 7 months, 1 year and 1 month lang kung talagang tuloy-tuloy yung takbo ng papel mo. Kasi 7 months processing lang. Matagal lang kasi kung mayroon kang petitionan or mayroon kang isama na pamilya galing sa Pilipinas kasi dapat magsabay. Ang sa akin kasi natagalan ako dahil sinama ko si mama kasi that time pwede pa ang parents petition. So under si mama sa akin, so ang tagal ni mama nag-process. So naapektuhan yung papers ko. Na-delayed yung papers ko kasi na-delayed din si mama nag-process sa kanyang passport, sa kanyang medical, lahat-lahat. Kasi dati kasi pwede ka pang mag-petition sa yung parents. Tinanggal kasi yung parents petition 2014. Tapos, nung nag-process ako 2009, na-delayed dahil sa kailangan sabay eh. Pero then nung after few months kasi, mga 2010, umabot na siya ng mga 6 months, hindi pa rin si mama nakakumpleto sa kanyang mga requirements. Tapos bigla siyang nag-back out, bigla siyang nag-cancel. So in-inform ko yung IRCC na nag-cancel yung parents ko. Tapos doon na naman ako nasabit sa aking birth certificate at saka sa aking NSO. Kasi ang birth certificate ko ay hindi pareho sa aking NSO. So kung mayroon kayong mga problema dyan sa yung mga birth certificate, mga NSO, ayusin nyo na bago kayo pumunta dito ng Canada. Baka makatulad kayo sa akin na lalong tumagal. Instead na 1 year lang sana ang processing kasi 6 months ang exam, tapos 7 months ang processing para maging PR ka. That's only 1 year and 1 month lang dapat sana. Umabot ako ng 1 year and 7 months or 8 months dahil sa situation ni mama na biglang nag-cancel. Tapos yung yung birth certificate ko, iba ang pangalan doon sa NSO. Sa birth certificate ko ay Wilson. Pero sa NSO ay Jose Wilson. Ang birth date ko sa birth certificate ay December 28, pero sa NSO ay December 27 or 29. So, hindi nagkatukma. So, inayos ko pa sa Tacloban, nagpapadala pa ako ng tao doon, inutusan ko, binabayaran ko para siya lang mag-asikaso. Tapos, pina-DHL na naman dito. So, kaya tumagal yung tumagal yung aking processing. But anyway, less than 2 years pa rin siya. Mga 1 month and 7 months or 6 months ata, ganon, yung naging PR ko. Pero, kaya advice ko diyan sa mga mag-abroad or especially dito sa Canada, no? Kung mayroong problema yung mga NSO niyo, kung may problema yung mga birth certificate niyo,
ayusin nyo na bago kayo pumunta dito kasi ang hirap. At mahal yung yung magpa-DHL. Mahal ang magpa-DHL tapos ang matagal tapos ipanotarize mo pa yan. Lahat ng documents mo ipanotarize yung diploma, transcript, birth certificate, so lahat ipanotarize pa yan dito sa Canada. Kuha ka pa ng NBI sa Pilipinas. So medyo matagal-tagal talaga ang proseso sa amin noon. Madali lang ang pag-apply ng PR, pero doon ako nagtagal sa mga documents ko kasi hindi siya ready, marami siyang discrepancies. So, yun. So, ang kaibahan lang noon at ngayon, ang noon kasi mag-take ka lang ng exam tapos ang Emirate or ang Alberta Hotel Lodging Association ang mag-evaluate sa'yo. Tapos kung pasado ka na sa theory at saka sa actual, i-endorse ka nila. Sila ang mag-endorse, hindi yung employer. Sila ang mag-endorse. Kahit tanggalin ka sa employer, once na-endorse na sa Alberta Hotel Lodging Association, wala ng karapatan ang employer na magtangkad. Kasi hindi ang employer ang nag-sponsor. Ang nag-sponsor sa iyo ang provincial under Emirate. Ang kaibahan ngayon is ikaw mismo direct ka mag-apply sa government, sa Hotel Lodging Association. So sila kumbaga nagba-back up yung sponsor mo, yung na mayroon kang full-time job sa employer mo. Kung hindi ka marinyo sa trabaho mo at hindi ka pa na PR, I think maapektuhan yung application mo. Pero sa aming panahon, once na endorse na sa Alberta Hotel Lodging Association yung permanent residence namin application, kahit tanggalin mi sa employer, wala ng karapatan ang employer namin kasi hindi ang employer ang nag-sponsor sa amin, ang AHLA. Yun ang sa amin noon, yung AHLA, yung Alberta Hotel Lodging Association, ang nag-sponsor sa amin pag-apply ng PR, hindi yung employer. Kaya may nangyari na situation na tinatakot ako sa aking employer na hindi daw ako i-cancel daw nila yung i-cancel daw yung contract ko dahil mayroon akong kunting bagay lang na nagkamali, tapos kasalanan din nila sa employer ko, tapos tinatakot nila ako. Tumawag ako agad sa Emirate, no, sa Alberta Hotel Lodging Association. Sir, mayroon akong problema ngayon sa aking employer na parang tinatakot nila ako na i-cancel yung yung employment. Anong status ko sa aking pag-apply ng permanent residence? Sabi niya, no, hindi ang employer ang nag-sponsor sa iyo for permanent residence, ang Alberta Hotel Lodging Association. So yun, safe ako. Kahit tanggalin ako sa employer nung panahon na yon, tuloy pa rin ang pag-permanent residence ko kasi ang nag-sponsor sa akin yung Alberta Hotel Lodging Association. Yun. Ngayon, ang hospitality and tourism, yun ang equivalent noon. Pero mas mahigpit ngayon kasi pero dati medyo mahigpit ang labanan, pero very hindi siya stricto. Basta pumasa ka lang sa ang tawag dito, yung sa exam at sa theory. Yun lang ang pinaka-importante. Ikaw guys, salamat Kuya Wilson. Sana nasagot ko yung mga tanong niyo dyan. Paano ko naging PR? Okay, good night. Hello guys, good evening. So, maraming nag-message sa akin. Kuya, mahirap na ba talaga mag-apply ng permanent residence ngayon dyan sa Canada? Or paano ka naging permanent residence noon? Guys, ang pag-permanent residence kasi noon, way back 2008 or early 2006, 7, 8, 9, 10, 11, hanggang 14. Hanggang 2014, hindi pa masyadong mahigpit noon. Wala pang masyadong requirements. Ang IELTS lumabas lang yan yung English test lumabas lang yan 2014 na. 2014, mga ganun. Sa panahon namin, wala pa yan. So, paano ko na PR? Paano kami naging permanent residence, no? Ang
provincial, under ako sa Provincial Nomination Program, yung AINP, yung Alberta Nomination Immigration Program, AINP. So, ang AINP, ang Provincial Nomination Program noon, may naghawak na para siyang I don't know how do we call that, no? Para siyang agency na nag-cater. Yung hospitality and tourism ngayon, ang naghawak noon dyan ay Emerit. Yung Emerit na dapat ang main office nila sa Edmonton. Ang Emerit ang naghawak sa mga Alberta Hotel Lodging Association. So dapat ang hotel, ang restaurant, ang member sa Emerit. Yun ang hospitality and tourism ngayon. So noon, mayroon siyang agency or mayroon siyang opisina na magdaghawak sa Emerit, sa Provincial Nomination Program. So doon ka mag-exam. So halimbawa, yung hotel niyo ay member sa Emerit or under sa Alberta Hotel Lodging Association, yung AHLA. Pag member siya, mag-take ka ng exam, tapos ang mag-evaluate ang Emerit. Ngayon, ang mag-evaluate yung hospitality and tourism. Ang noon, iba. Yung Emerit ang mag-evaluate. Tapos pag pumasa ka sa rating, pag pumasa ka sa it's not rating, it's theory sa computer, no? 80% ata or 100 score, tapos kailan kang pumasa ka ng 75 out of 100 points. So kung pumasa ka sa theory, mayroon kang actual na exam. Kaya marami sa mga cook noon na hindi pumasa sa exam kasi ang karamihan kasi sa ating theory sa Pilipinas as a cook ay experience. Ang dito kasi, ang cook ay nag-aaral talaga sila ng culinary. So alam nila yung kinds of meats, kinds of temperature, anong klaseng mga ganito sa mga processing about food. But anyway, that's out of our topic na. Ang topic natin ngayon, paano ako na PR. So, yun. Ang Emerit, yun ang naghawak noon sa Provincial Nomination Program under sa Hospitality and Tourism. Ngayon, direct na kayo mag-apply doon sa Hospitality and Tourism. Dati mayroon siyang agency or opisina na nag-control diyan. So once pumasa ka sa theory, kailangan kang pumasa ka rin sa actual. Pag pumasa ka sa theory, guys, mag-schedule ang taga-Emerit sa iyo na pupunta sa hotel nyo. Mag-inspect yan sila, tapos obserbaran ka talaga paano ka maglinis ng kwarto, paano ka mag-biddings, based on the book. No? Based on the book. Hindi ka pwedeng theory mo lang kung saan-saan na bansa ka na natuto maging room attendant or maging housekeeping. Ang basihan nila, yung base talaga, basis sa libro ng Alberta Hotel Lodging Association. Kailangan masunod yung standard nila paano ka magligpit, paano ka papasok ng kwarto, anong unang gagawin mo, anong unang buksan mo, anong ika-recommend mo sa guest, anong mga health and safety, lahat. So pag-aralan mo, ganun kakapal ang libro sa housekeeping. No, ganun kakapal. Kailangan mong pag-aralan mo siya para pumasa ka sa theory at pumasa ka rin sa actual. Once pumasa ka sa dalawa, sila ang mag-endorse sa province, sa Alberta province, na ito ay pwede na itong maging permanent residence dahil pumasa na siya sa dalawang exam. So, ang nangyari sa amin pa noon,
After 6 months, pwede ka nang mag-take ng exam sa Emirate or sa Alberta Hotel Lodging Association. Pag pumasa ka, madali lang ang result. Siguro mga 1 month or 2 weeks, 3 weeks may result na. So pag may result na siya after sa 6 months, mga 7 months ka, pwede na kang mag-up process sa yung papers, no? So kaya kami, less than 2 years, 1 year lang, sobra lang kami ng wala pang 2 years na PR kami kasi 6 months lang ang ang requirement sa pag-exam. Once pumasa ka, pwede ka na mag-start na mag-process. Ang processing is 7 months lang. So 6 months plus 7 months, 1 year and 1 month lang kung talagang tuloy-tuloy yung takbo ng papel mo. Kasi 7 months processing lang. Matagal lang kasi kung mayroon kang petitionan or mayroon kang isama na pamilya galing sa Pilipinas kasi dapat magsabay. Ang sa akin kasi natagalan ako dahil sinama ko si mama kasi that time pwede pa ang parents petition. So under si mama sa akin, so ang tagal ni mama nag-process. So naapektuhan yung papers ko. Na-delayed yung papers ko kasi na-delayed din si mama nag-process sa kanyang passport, sa kanyang medical, lahat-lahat. Kasi dati kasi, pwede ka pang mag-petition sa yung parents. Tinanggal kasi yung parents petition 2014. Tapos, nung nag-process ako 2009, na-delayed dahil sa kailangan sabay eh. Pero then nung after few months kasi, mga 2010, umabot na siya ng mga 6 months, hindi pa rin si mama nakakumpleto sa kanyang mga requirements. Tapos bigla siyang nag-back out, bigla siyang nag-cancel. So in-inform ko yung IRCC na nag-cancel yung parents ko. Tapos doon na naman ako nasabit sa aking birth certificate at saka sa aking NSO. Kasi ang birth certificate ko ay hindi pareho sa aking NSO. So, kung mayroon kayong mga problema dyan sa yung mga birth certificate, mga NSO, ayusin nyo na bago kayo pumunta dito ng Canada. Baka makatulad kayo sa akin na lalong tumagal. Instead na 1 year lang sana ang processing kasi 6 months ang exam, tapos 7 months ang processing para maging PR ka. That's only 1 year and 1 month lang dapat sana. Umabot ako ng 1 year and 7 months or 8 months dahil sa situation ni mama na biglang nag-cancel. Tapos yung yung birth certificate ko, iba ang pangalan doon sa NSO. Sa birth certificate ko ay Wilson. Pero sa NSO ay Jose Wilson. Ang birth date ko sa birth certificate ay December 28, pero sa NSO ay December 27 or 29. So, hindi nagkatukma. So, inayos ko pa sa Tacloban, nagpapadala pa ako ng tao doon, inutusan ko, binabayaran ko para siya lang mag-asikaso. Tapos, pina-DHL na naman dito. So, kaya tumagal yung tumagal yung aking processing. But anyway, less than 2 years pa rin siya. Mga 1 month and 7 months or 6 months ata, ganon, yung naging PR ko. Pero, kaya advice ko dyan sa mga mag-abroad or especially dito sa Canada, no? Kung mayroong problema yung mga NSO nyo, kung may problema yung mga birth certificate nyo, ayusin nyo na bago kayo pumunta dito kasi ang hirap. At mahal yung yung magpa-DHL. Mahal ang magpa-DHL tapos ang matagal tapos ipanotarize mo pa yan. Lahat ng documents mo ipanotarize yung diploma, transcript, birth certificate, NSO, lahat ipanotarize pa yan dito sa Canada. Kuha ka pa ng NBI sa Pilipinas. So medyo matagal-tagal talaga ang proseso sa amin noon. Madali lang ang pag-apply ng PR, pero doon ako nagtagal sa mga documents ko kasi hindi siya ready, marami siyang discrepancies. So, yun. So, ang kaibahan lang noon at ngayon, ang noon kasi mag-take ka lang ng exam tapos ang Emirate or ang Alberta Hotel Lodging Association ang mag-evaluate sa'yo.
Tapos kung pasado ka na sa theory at saka sa actual, i-endorse ka nila. Sila ang mag-endorse, hindi yung employer. Hindi yung employer, sila ang mag-endorse. Kahit tanggalin ka sa employer, once na-endorse na sa Alberta Hotel Lodging Association, wala ng karapatan ang employer na magtangkad. Kasi hindi ang employer ang nag-sponsor. Ang nag-sponsor sa iyo ang provincial under emirate. Ang kaibahan ngayon is ikaw mismo direct ka mag-apply sa government, sa Hotel Lodging Association. So sila, kumbaga nagba-back up yung sponsor mo, yung na mayroon kang full-time job sa employer mo. Kung hindi ka marinyo sa trabaho mo at hindi ka pa na PR, I think maapektuhan yung application mo. Pero sa aming panahon, once na endorse na sa Alberta Hotel Lodging Association yung permanent residence namin application, kahit tanggalin mi sa employer, wala ng karapatan ang employer namin kasi hindi ang employer ang nag-sponsor sa amin, ang AHLA. Yun ang ano sa amin noon, yung AHLA, yung Alberta Hotel Lodging Association, ang nag-sponsor sa amin pag-apply ng PR, hindi yung employer. Kaya may nangyari na situation na tinatakot ako sa aking employer na hindi daw ako i-cancel daw nila yung i-cancel daw yung contract ko dahil mayroon akong kunting bagay lang na nagkamali, tapos kasalanan din nila sa employer ko, tapos tinatakot nila ako. Tumawag ako agad sa Emirate, no, sa Alberta Hotel Lodging Association. Sir, mayroon akong problema ngayon sa aking employer na parang tinatakot nila ako na i-cancel yung yung employment. Anong status ko sa aking pag-apply ng permanent residence? Sabi niya, no, hindi ang employer ang nag-sponsor sa iyo for permanent residence, ang Alberta Hotel Lodging Association. So yun, safe ako. Kahit tanggalin ako sa employer nung panahon na yon, tuloy pa rin ang pag-permanent residence ko kasi ang nag-sponsor sa akin yung Alberta Hotel Lodging Association. Yun. Ngayon, ang hospitality and tourism, yun ang equivalent noon. Pero mas mahigpit ngayon kasi pero dati medyo mahigpit ang labanan, pero very hindi siya stricto. Basta pumasa ka lang sa ang tawag dito, yung sa exam at saka theory. Yun lang ang pinaka-importante. Ikaw guys, salamat Kuya Wilson. Sana nasagot ko yung mga tanong niyo dyan. Paano ko naging PR? Okay, good night.